Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa, naniniwala ang ilang analyst na may puwersa ang gustong pigilan ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Tinukoy nila ang US Deep State na umunay takot na ibalik ni VP Sara ang pulisiya ng kanyang ama na pumabor sa China at lumayo sa Amerika. Ayon sa veteranong kolumnista na si Roberto Bobby Tiglao, ginagamit ng Amerika ang media machinery nito sa Pilipinas para impluwensyahan ang politika. Kasama rito ang ilang pahayagan at online platforms na ginagamit raw para siraan ang bise. Sabi ni Tiglao na dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na ang ugat nito ay ang takot ng Amerika na kumalas muli ang Pilipinas sa alyansa nito sa Washington, gaya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sangayon dito ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy. Ayon sa kanya, ayaw ng US Deep State na mawala ang kontrol nila sa Pilipinas. Isang senaryo na maaaring mangyari kung si VP Sara ang maging pangulo ng bansa. Ang pinakamalaking ang pinakamalaking hamon at magiging block niya talaga is the Americans or the United States, and specifically yung deep state, which ang deep state basically is the military-industrial complex. Giit ni Uy, nadadamay ang Pilipinas sa kompetisyon ng China at US sa global power. Kapag hindi nagbago ang foreign policy, posible raw madamay ang Pilipinas sa gyera ng dalawang bansa. Si Inday kasi, ang tingin kasi ng mga tao really, and even I really hope, in any case, she becomes president. If in any case, in 2028, we don't know kasi ang daming nangyayari, ang domestic politics and external forces nakikialam. Pero if really it's her destiny to be the president of the country in a matter of time, then it's really her responsibility, as if in any case mangyari yon, to put the country in a proper trajectory. Na ibalik mo sa independent foreign policy, gitna mo yung country mo, equidistant sa lahat, neutral ka. You try to have good relation with all major powers. Importante yun sa isang bansa. Then, may pag-asa ang bayan natin. Dagdag pa ni Malinduguy, hindi Russia kundi China ang itinuturing na pangunahing kalaban ng Amerika sa larangan ng ekonomiya, depensa, teknolohiya at AI. Para pigilan ng China, ginagamit daw ng US ang parehong taktika na ginamit ito laban sa Russia. Ang paggamit ng ibang bansa bilang pawn, gaya ng Ukraine. Sa Asia Pacific kasi, to be very honest, dalawa lang ang pwedeng gamiting pawn ng United States. Ang Taiwan, island of Taiwan, and the Philippines. In Taiwan, I don't really worry too much, though it's a very volatile area kasi tension-driven yan. But you have to remember, the Taiwanese are Chinese. Pero mas nag-worry ako sa side ng Pilipinas. Bakit? Because ang ating foreign policy, kung hindi magbabago yan, mauuwi talaga tayo sa gitgitan at magiging pawn talaga tayo ng United States. Panawagan naman ni Malinduguy sa publiko, bantayan ng geopolitics ng China, US at Pilipinas. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Kinabukasan na sana raw ay hindi mauwi sa gyera na hindi naman atin. Pero ay kasasawi ng milyong-milyong Pilipino. Kasi kung magkakaroon ng gitgitan, MJ, at magkakaroon ng conflict dyan sa South China Sea, isali nyo na yung Taiwan. Pag may ginawa ang Amerikano dyan, ako, delikado tayo. Madadamay tayo madadrag tayo kasi forward-based nga tayo Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News.